Hi guys! Sasagutin natin ang mga question nyo. About Ausbildung. So number one, paano naman kapag na-hired sila directly, sinong sasagot sa pamasahe nila, sa plane ticket nila? So ang sagutin dyan guys, usually kapag na-direct hired kayo from Philippines or kahit saang bansa papunta sa Germany, sagot ng employer yung pamasahe nyo kapag na-hire kayo directly. Pangalawa naman yung accommodation. So usually dito sa kapitbahay namin, I mean yung hospital dito na pinag-anakan ko kay Alex, yung mga nurses nila, meron silang sariling accommodation, may dormitory sila. So hindi lahat nagpo-provide, pero may mga, lalo na yung sa mga healthcare sector, minsan yung hospital nagpo-provide din ng accommodation. So syempre bawas yun sa allowance nyo sa Ausbildung. So, ngayon guys, pangatlong tanong, saan ba pwedeng makahanap ng mapag-Ausbildungan na direct lang? Kasi syempre, pag dumaan ka ng agency sa Pilipinas, although they will offer everything to process. Kasi guys, gusto kong i-share sa inyo na ang sabi ng aking asawa, kasi meron din siya mga nag-Ausbildung. So, naghahanap din siya na, kaya ikaw kung architect ka, tapos marunong ka mag-German, pwede mong sabihin sa akin, pwede kitang ipasa dyan sa asawa ko directly kasi lagi din sila naghahanap ng nag-Ausbildung. Pero kasi sa construction siya, so ang karamihan na hinanap nila is yung architect, for example. So, ang sabi niya, pagdating sa employer kasi, they don't have so much job about it. Kailangan lang nilang mag-register sa chamber, kailangan lang maghanap ng Berufsschule, tapos magbigay ng kontrata doon sa aplikante. So, ganoon lang kadali. So, saan ba pwedeng mag-apply ng pag-Ausbildungan? So, meron akong website guys na nakuha ko lang din ito sa asawa ko dahil lagi din silang, dahil sa kanya din sila nagpapa-Ausbildung kasi kaya nagkaroon din ako ng idea about Ausbildung. So, gusto kong i-share sa inyo. Merong website guys na tinatawag na asubi.de. So, itong website na to, lahat ng pwede mong i-Ausbildung, pwede mong hanapin dito. Kailangan mo lang talaga ng German. So, kapag marunong ka mag-German language guys, and Germany is very open sa foreigners now. So, kung gusto mo talaga mag-settle down dito, ang pag-Ausbildung kasi or apprenticeship, hindi mo naman kailangan graduate ka ng 4 years degree sa atin. Kahit undergraduate ka, as long na nakatapos ka ng senior high sa atin, eligible ka na mag-Ausbildung dito. Pero, ano bang pinakaunang steps ang dapat mong gawin? Kailangan mo talagang matutong mag-German. So, minimum B1 level certificate ang kailangan dito. Yung mga nursing recently, narinig ko B2, pero depende pa rin sa company yun. Pero usually minimum B1. So, kapag may B1 language certificate ka, pwede ka mag-apply ng Ausbildung. Pwede ka mag-apply online. Wala namang masama mag-try kasi ang agency sobrang mahal talaga. So, ngayon guys, i-share ko sa inyo ang example kung paano ba yung kung saan ba pwedeng makahanap ng direct hiring para hindi na kayo magbayad ng agency fee. So, ito yung asubi.te. So, ito yung website guys, asubiu.te. So, pag nakikita niyo yan dyan, meron silang 153,877 na plots or space ngayon para sa Ausbildung. So, could be that maraming profession na available. Meron ditong dual studium, meron ditong ito bago lang, Ausbildung Industrie Kauffrau oder Mann, meron din Abitur program, meron din Ausbildung as Fachlagerist, so means warehouse people. Tapos meron dito guys, sobrang dami talaga yan. So halimbawa, mag-search tayo ng profession na gusto nyo. Beruf means profession. Ausbilder. Wo is place or city kung saan nyo gusto pagkaroon ng Ausbildung Platz. So, halimbawa, hanapin natin guys yung mga caregivers. So, Pflege, Helferin, for example, hanapin natin. So, Pflegehelfer oder Helferin. So, Helfer means lalaki, yung Helferin means babae. So, wo, kung saang orts, palagay ko Hamburg kasi taga Hamburg ako. So, search ko lang Hamburg. So, from Hamburg, 25 kilometers is also acceptable. Then, clicks mo yung Jetzt frei finden Stelle. Jetzt frei Stelle finden. Baliktad. So, makikita mo dito guys, sobrang dami ng bakante talaga. Pag nakalagay dito, welche Beruf passt zu dir? So, means, ano bang profession ang pass para sa'yo, ang fit para sa'yo. So, pwede kang mamili dito talaga. So, Ausbildung, so, Pflege, Fachmann, so dito ano lang to for men. So tingnan natin to guys, yung Auszubildende, so Pflegefachfrau, so or man. So ito pwede to sa babae at lalaki. Check natin kung ano nakalagay dito. So Auszubildende, babae yan. Auszubildende, ang alam ko lalaki. So Pflegefachfrau, Frau means babae, and Pflegefachmann means lalaki. So
ito guys, ito yung mga description, sinasabi nila kung ano yung about sa company nila, in-explain nila yan dyan, at naghahanap sila ng mag-Ausbildung starting April 1, August 15, and October 1. So, marami silang hinahanap guys na mga tao. Dein profile, ibig sabihin yung profile no hinahanap nila. Mittelschluss, Abschluss means kahit senior high ka nga or 10, pwede ka nang mag-start din dito. Pero ang problema kasi kaya ko sinasabi lagi na dapat nakatapos ka ng senior high kasi iba yung standard ng school nila dito. So maaaring yung 4th year high school mo sa atin na hindi ka dumaan ng senior high, hindi siya equivalent sa tinatawag nilang Mittelschluss, Abschluss dito. So kaya safe talaga na at least nakatapos ka ng senior high or undergraduate ka na at least 2 years sa college kung hindi ka dumaan ng K-12. So, yun yung safe siguro. So, eine bestimmte Begun. So, marami dito guys na hinahanap nila teamwork, siya may growth to auch, emergency. Ito yung mga profile na hinahanap nila. Anong maibigay nila sa inyo, verbieten, Orientierung, o blah, blah, blah. Marami silang sinasabi dito guys. Tapos ito yun, kasi ito siguro mas interesting, di ko nabasahin ng isa-isa. So, Ausbildung year, ito yung sweldo. So, the first year, you will earn 1,190.69 brutto. So, dito guys, as I mentioned also na dito, wala nag-offer ng net salary. So, brutto means gross. So, 1,190.69 yun yung first sweldo mo sa unang taon. Pangalawa, 1,252. Tapos, pag third year mo is 1,353. So, yan yun guys, ang makikita mo dyan na ano yung about sa company nila at paano ka mag-apply, kailangan mo i-contact si ganito, ganyan. Tapos, jetzt bewerben. So, dito sa ano na to guys, dito sa website na to, nagbibigay din sila ng tips, Bewerbung tutorial, for example, kung paano ka mag-apply, kung paano mo makatch ang attention ng mga employer. Kasi, possible naman talaga na makahanap ka ng employer directly. So, meron akong ginaid last year na nag-flight na siya last Sunday papunta dito. Nakahanap din siya ng employer directly. So, possible talaga na pwede kayo makahanap ng employer directly. Kailangan lang ng tiyaga at kailangan nyo ng German lang. But at least minimum B1, pwede ka na mag-start to find an Ausbildung Platz. So, Lebenslauf means resume, Bewerbung schreiben. So, guys, dito din, also dito ang motivational letter. So, kapag nag-apply ka ng job or Ausbildung, kailangan mo talaga ng motivational letter. So, Vorstellungsgespräch, ito yung interview. So, lahat dito parang ginaguide ka rin nila kung paano ka makahanap ng plots o paano ka mag-send ng resume mo pag nag-apply ka ng Ausbildung. So, guys, ito yung i-share ko sa inyo ngayon. I'm going to share more about Ausbildung in another video para hindi masyadong mahaba sa inyo. But please explore this site, asubiu.de, kapag may oras kayo, kapag interesado ka talaga kayong mag-Ausbildung dito sa Germany. So, this is all in German, guys. Kaya I suggest na gumamit kayo ng dpl.com. Ito yung translator na I would say that 98% accurate, especially sa grammatic. Kasi yung Google Translate kasi minsan hindi siya masyadong accurate talaga. So yung Google, yung dpl.com medyo accurate siya. So in the next video guys, i-share ko sa inyo kung ano yung mga kung magkano yung sahod approximately kapag nag-Ausbildung kayo. After na Ausbildung nyo, once na hired kayo as a regular employee, magkano ang sasahurin nyo. I'm going to show that in the next video. Kaya please follow and stay tuned on my own channel. So thank you very much guys and salamat sa oras ng panonood nyo.